Hi, this is Danar Arolyado. So, ang tanong ko, saan ba kadalasan nilalagay ng tao yung pera nila? Usually, sa bangko. Pero alam mo ba, may tinatawag tayong inflation o sa madaling sabi, unti-unting nababawasan yung value ng pera natin habang tumataas yung presyo ng mga bilihin. Halimbawa, sabihin natin ngayong taon nasa 7% ang inflation. Ngayon, isipin mo to, may savings kang 1 million. Ang tanong, magkano kaya yung kinita ng pera mo sa bangko? Sabihin na natin 1% ang interest. So, kumita ba? Oo. Pero kung 7% ang inflation, tapos 1% lang ang kinita, anong ibig sabihin nun? Parang kulang pa rin. Kasi mas mabilis pang tumaas yung presyo ng bilihin kaysa sa kinita ng pera mo. So kung tutuusin, kung may 1 milyon kang ipon, parang nabawasan pa rin yung value ng pera mo. Hindi ibig sabihin masama ang mag-save. Saving is good, pero don't let your savings stay as savings. Kaya ang tanong, marami ba tayong natutunan? Kung oo, ito naman yung susunod na gusto kong i-share sa'yo. May 4 na paraan kung paano kumita ang tao. Ang tawag dito, E, S, B, at I. Ano bang ibig sabihin yan? E stand for employee. Sila yung mga empleyado, yung may 15 at 30 usually. They work for someone else. Kapag pumasok, may sweldo. Kapag hindi pumasok, walang sweldo. Next, S stand for self-employed. Ito naman yung may sariling pinagkakakitaan. Halimbawa, may-ari ng karinderya, may-ari ng bigasan, may maliit na negosyo. Ang problema, kahit negosyo nila, sila pa rin yung nagbabantay. Sila pa rin yung nagtatrabaho. Kapag hindi sila pumasok, humihinto rin yung income ngayon. Punta tayo sa B. B stand for business. Ito na yung ibang level. Ito na yung negosyo na kahit wala ka, tuloy pa rin. Halimbawa, si Tony Tan Caktiong, may-ari ng Jollibee. Question, si Tony Tan ba ang nagbukas ng pinto para sabihin, "Welcome to Jollibee, sir"? Siya ba yung kumuha ng order mo? Siya ba yung naglinis ng mesa? Hindi. Pero kumikita ba siya? Oo. Kasi yun ang tunay na business. May sistema, kahit wala siya. Umaandar pa rin. Last, I stand for investment. Dito naman, yung pera mo na yung nagtatrabaho para sa'yo. Hindi na oras mo, hindi na katawan mo, kundi pera mo na mismo. Ngayon, may nabasa akong interesting. Sabi nila, halos 95% ng tao, employee at self-employed. Pero 5% lang yung business at investment. Kaya ang tanong, ikaw, saan ka ngayon? At mas importante, nasaan ang gusto mong puntahan? Siguro may magsasabi, Danar, bakit kasi simula pagkabata ang tinuro sa atin mag-aral ka ng mabuti? Pagkatapos mong graduate, maghanap ka ng magandang trabaho. Tama naman, kasi dati yun talaga yung panahon, yun yung tinatawag nilang industrial age. Nung araw, kahit isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya, kaya niyang buhayin yung buong pamilya. Madalas, yung tatay ang nagtatrabaho. Yung nanay, nasa bahay lang, pero okay na sila. Ngayon, pansinin mo, madalas, dalawa na ang nagtatrabaho. Minsan, pati mag-asawa may trabaho na. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang masirap pa rin? Makaipon. Hindi dahil tamad ang tao. Hindi dahil kulang sa sipag. Kundi dahil nagbago na ang economy. At kung nagbabago ang economy, dapat nag-upgrade din yung mindset natin. Kasi kung ang ginagamit pa rin natin ngayon, yung mindset ng 20 o 30 years ago, baka mahirapan tayong sumabay. Kaya importante, hindi lang tayo marunong magtrabaho. Dapat marunong din tayong mag-create ng ibang source of income. Ngayon, pansinin mo rin, sino ba yung ilan sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas? Henry C., John Gokong Wei, Lucio Tan. Kung mapapansin mo, marami sa kanila negosyante. Bakit? Kasi iba yung mindset na kinalakihan nila. Habang bata pa lang, business na yung nakikita nila. Business na yung pinag-uusapan sa bahay. Business na yung natutunan nila. Habang yung karamihan sa atin, ito yung madalas nating naririnig. Anak, mag-aral ka ng mabuti. Pag nakapagtapos ka, maghanap ka ng magandang trabaho. Wala namang mali doon. Pero isipin mo, yung isang bata lumaki para maging empleyado. Yung isang bata lumaki para maging negosyante. Magkaiba na agad yung pananaw nila sa pera. Kaya kung tatanungin mo ako, hindi naman ito tungkol sa lahi. Hindi rin tungkol sa talino. Mindset ang pinagkaiba. At ang maganda,
Pwedeng matutunan ang mindset. Hindi kailangan ipinanganak kang negosyante. Pwede mo siyang simulan ngayon. Kaya kung gusto mo magkaroon ng ibang resulta, baka panahon na rin para matuto ng ibang paraan kung paano kumita ng pera. Ngayon, may gusto akong i-share sa'yo. May tinatawag na law of singleness. Ano ba ibig sabihin nun? Simple lang, kailangan mong magtrabaho para kumita. Kapag hindi ka nagtrabaho, wala ring income. Ganun lang. Halimbawa, employee. Kailangan pumasok araw-araw. No work, no pay. Kapag nagkasakit ka, no work, no pay. Kapag natapos na ang kontrata, hihinto rin ang income. Ganun din sa self-employed. Halimbawa, may sarili kang karinderya, may sarili kang bigasan, may sarili kang tindahan. Kapag binuksan mo, may kita. Kapag hindi mo binuksan, wala ring kita. Ganun din sa doktor. Malaki man ang kita, kapag walang pasyente, walang professional fee. Ganun din sa abogado. Kapag walang client, wala ring income. Mapapansin mo, iba-iba man ang trabaho, pare-pareho lang ang sistema. No work, no pay. At ito yung tinatawag na law of singleness. Ikaw lang ang source ng income mo. Kaya ang tanong, hanggang kailan mo kayang magtrabaho? Paano kung magkasakit ka? Paano kung gusto mo nang magpahinga? Doon ko na-realize, kailangan pala may paraan na kahit hindi lahat ng oras ko ang nagtatrabaho. May pumapasok pa ring income. Ngayon, ito naman yung gusto kong malaman mo. May tinatawag na law of leverage. Ano ba yon? Simple lang. Hindi lang ikaw ang nagtatrabaho. May sistema, may negosyo, may ibang taong tumutulong para tuloy-tuloy pa rin ang income. Halimbawa, si Lucio Tan. Question, ilan lang ba si Lucio Tan? Isa lang. Pero ilan ba ang negosyo niya? May Fortune Tobacco, Asia Brewery, Philippine National Bank, Foremost Farms, Century Park Hotel, at marami pang iba. Ngayon, isipin mo, si Lucio Tan ba ang nasa bawat negosyo niya araw-araw? Siya ba ang nagbubukas ng opisina? Siya ba ang kahera? Siya ba ang manager? Hindi. Pero kumikita ba siya? Oo. Bakit? Kasi may sistema, may leverage, hindi lang negosyo ang dumami, pati yung mga taong nagtatrabaho para sa negosyo niya. Halimbawa, may mahigit na 40,000 employees. Kung bawat isa sa kanila ay nagtatrabaho ng 8 hours sa isang araw, ilang oras yun? 320,000 hours sa isang araw. Isipin mo yon. Ikaw, may 8 hours ka lang sa isang araw. Si Lucio Tan, 320,000 hours ang nagtatrabaho para sa negosyo niya. Diyan ko na-realize, hindi pala oras ang nagpapayaman. Sistema pala, leverage pala. Kaya ang tanong, kung pareho lang tayong may 24 hours sa isang araw, bakit mas mabilis yumaman ang iba? Kasi hindi lang oras sila ang nagtatrabaho. May leverage silang ginagamit. Ngayon, compare natin. Sabihin natin empleyado ka. 8 hours ka nagtatrabaho. 5 days a week, 50 weeks sa isang taon. At gawin nating 40 years kang nagtatrabaho. Alam mo ba kung ilang oras lahat yon? Around 80,000 hours. Isipin mo, buong karir mo na yon. 40 years, 80 hours. Ngayon, balikan natin si Lucio Tan. Kung may 320,000 hours siyang nagtatrabaho sa isang araw, yung 80 hours na pagtatrabaho mo sa loob ng 40 years, kaya niyang gawin sa loob lang ng ilang oras. Grabe no? Doon ko na-realize, hindi pala pare-pareho ang paraan ng pagtatrabaho. May mga taong hanggang oras lang ang ipinagpapalit. At may mga taong sistema ang binubuo. Kaya ang tanong, ano ba ang mas gusto mo? Yung ikaw lang ang laging nagtatrabaho o yung darating yung panahon na may sistema na nagtatrabaho para sa'yo? Kasi dito pumapasok yung sinasabi nilang working hard at working smart. Pareho namang importante, pero kung may pagkakataon kang pagsabayin, bakit hindi? Ngayon, pag-usapan naman natin yung income. Halimbawa lang to sabihin natin si Lucio Tan kumikita ng 10 pesos kada oras. Sa bawat oras na napuproduce ng sistema niya, magkano yung 320,000 hours? That's around 3.2 million sa isang araw. Again, example lang. Ngayon, compare natin, sabihin natin ikaw naman, kumikita ka ng 120 pesos kada oras at buong buhay mong ginawa yon, 8 hours a day, 5 days a week, 40 years. Alam mo ba yung kikitain mo sa loob ng 40 years? Pwedeng kitain ng isang leverage business sa maikling panahon. Doon ko na-realize, hindi lang pala tungkol sa laki ng income. Mas importante, paano mo kinikita yung income.
Kasi kung oras lang ang kapalit ng pera, darating yung panahon na mapapagod ka rin. Pero kung may sistema, may negosyo, may leverage, pwede palang kumita kahit hindi lahat ng oras mo nagtatrabaho. Kaya ang tanong, anong mas gusto mo? Working hard lang o working hard na may working smart? Kasi para sa akin, hindi naman kailangan mamili. Mas maganda, pinagsasabay mo pareho. Ngayon, may isa pa akong gustong i-share sa'yo. May tinatawag tayong financial statement of the poor. 4 lang ang kailangan mong tandaan. Income, expense, asset, at liability. Karamihan ng tao ang focus income. Gusto lang tumaas ang sweldo. Gusto lang lumaki ang income. Pero may isang bagay na nakakalimutan, yung asset. Ano ba yung asset? Simple lang, asset is something na pwedeng mag-generate ng income. Money making ngayon. Ano ang kadalasang nangyayari? Pag may sweldo, ano agad ang binibili? Bagong cellphone, bagong TV, mas malaking sopa. Question, masama bang bumili ng mga yan? Hindi. Pero tanungin mo ang sarili mo. Yung cellphone ba, kumikita ba para sa'yo? Yung TV ba, may income bang nakukuha habang nanonood? Yung sopa, habang nakaupo ka, may pumapasok bang pera? Wala. Kaya ang tawag doon, liabilities. Doon na pupunta ang income. Kaya mapapansin mo, may mga taong 5 taon na nagtatrabaho, 10 taon na. Pero pag tinanong mo, magkano na ang asset mo, minsan, konti lang. Kasi halos lahat ng kinita napunta sa liabilities. At kapag ganito ang nangyari, ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Imbis na yung pera ang nagtatrabaho para sa'yo. May isa pa akong example. Karamihan sa atin, kapag medyo lumaki na yung income, ano agad ang pangarap? Makapagpatayo ng bahay at wala namang mali doon. Pangarap naman talaga natin yon. Pero may nabasa akong sinabi ni Robert Kiyosaki. Sabi niya, if your house is your biggest investment, your life is in trouble. Noong una, hindi ko rin agad naintindihan kasi ang iniisip natin kapag may bahay ka, successful ka na. Pero ang tanong, yung bahay ba naglalagay ng income sa bulsa mo o ikaw pa rin ang naglalabas ng pera para sa bahay? Kaya sabi niya, magkaiba ang asset at liability. Hindi porke pag-aari mo, asset na agad. Kasi ang asset, naglalagay ng pera sa bulsa mo. Habang ang liability, ikaw ang patuloy na gumagastos. Kaya napansin ko rin, maraming OFW pag-uwi ng Pilipinas, ang ganda ng bahay, ang laki ng bahay. Pero pagkatapos, kailangan pa rin bumalik ng abroad. Bakit? Kasi yung bahay, hindi naman gumagawa ng income. Again, hindi ko sinabing masama ang magkaroon ng bahay. Magandang magkaroon ng sariling bahay. Pero ang tanong, may asset ka rin ba na tutulong magbayad ng bahay mo? Kasi iba yung may bahay ka at iba rin yung may bahay ka na may asset pang nagbibigay ng income. Ngayon, may isa pang concept na gusto kong i-share sa'yo. Ang tawag dito, rat race. Ito yung cycle na paulit-ulit na nangyayari sa maraming tao. Ganito lang kasimple. Magtatrabaho ka, may sweldo. Pagkatapos ng sweldo, may gastos. Kapag may natira, minsan mapupunta sa lifestyle. Kapag walang natira, wala ring savings. Kapag biglang may emergency, anong mangyayari? Mangungutang ngayon. Kailangan ulit magtrabaho para mabayaran yung utang. Tapos, sweldo, gastos, utang, trabaho ulit. Sweldo, gastos, utang, paulit-ulit. At ang masakit, minsan hindi mo namamalayan. 10 taon na pala, 20 taon na pala. Ganun pa rin yung cycle. Hindi dahil tamad, hindi dahil walang trabaho, kundi dahil hindi pa nagbabago yung sistema. May isa pa akong gustong iiwan sa'yo. Loans can be privilege or a trap. Privilege kung ginagamit mo para bumili ng asset. Yung asset na mag-generate ng income. Pero magiging trap kung puro liabilities lang ang binibili mo. Kaya bago ka umutang, tanungin mo muna yung sarili mo. Yung uutangin ko ba, magpapapasok ba ng pera o ako lang din ang magbabayad nito sa susunod ng ilang taon? Ngayon naman, pag-usapan natin ano naman ang ginagawa ng mga taong nasa financial statement of the rich. Mapapansin mo, hindi lang sila nakafocus sa income. Mas nakafocus sila sa assets. Kapag may extra silang pera, hindi agad lifestyle ang iniisip. Hindi agad bagong cellphone. Hindi agad bagong TV. Hindi agad bagong sasakyan. Ang una nilang tanong, saan ko pwedeng ilagay ang perang ito para kumita pa? Kasi alam nila, kapag nilagay nila sa asset, mag-generate ulit ng income. Ngayon, isipin mo, may income ka, nilagay mo sa asset. Yung asset, kumikita. Yung kinita, nilagay mo ulit sa asset. Ngayon, 2 na ang source of income mo.
Pag kumita ulit, lagyan mo ulit ng asset. 3 na, hanggang 4, hanggang 5. Hanggang dumating yung point na mas malaki na yung pumapasok na income kaysa sa lumalabas na expenses. Doon nagsisimulang magbago ang financial life ng isang tao. May kasabihan, kapag maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Tama naman, pero para sa akin, bakit hindi mo na lang palakihin yung kumot? Imbis na puro bawas sa gastos, bakit hindi dagdagan ang pumapasok na income? Kasi kapag lumalaki ang income, mas marami kang choices, mas marami kang pwedeng gawin, at mas marami kang pwedeng maipon. Kaya kung mapapansin mo, iba ang focus nila, hindi lang kumita, kundi gumawa ng assets na tuloy-tuloy ding kumikita. Ngayon, baka sabihin mo, Danar, paano kung may ipon ako? Anong pwede kong simulan? Depende yan sa budget mo. Halimbawa, kung may 20,000 ka, pwede ka magtayo ng barbecue business. Kung may 50,000 ka, pwede ka magsimula ng sari-sari store. Kung may 100,000, baka kaya mo nang kumuha ng maliit na franchise. Kung may 300,000, mas marami ka ng options. Kung may 500,000, pwede ka nang magtayo ng water refilling station o ibang negosyo. Pero paano kung may 50 million ka? Anong negosyo ang papasok sa isip mo? Most likely, Jollibee. Pero ang tanong, bakit Jollibee? Hindi lang dahil kilala, hindi lang dahil malaki, kundi dahil may isang bagay na meron sila na wala sa karamihan ng negosyo. System, hindi ikaw ang magluluto, hindi ikaw ang kahera, hindi ikaw ang magbubukas araw-araw. May sistema, kaya tuloy-tuloy ang negosyo. At doon ko na-realize, hindi pala lahat ng negosyo pare-pareho. May negosyo na ikaw ang nagtatrabaho at may negosyo na ang sistema ang nagtatrabaho. Kaya ang tanong, paano kung gusto mong magkaroon ng leverage pero wala kang 50 million para makapagpatayo ng Jollibee? Kung wala kang 50 million, ibig bang sabihin wala ka ng chance magkaroon ng leverage? Of course, meron. At ito yung gusto kong ipakita sa'yo. Paano kung may business na hindi mo kailangan magsimula sa milyon-milyon? Paano kung may business na may produkto na, may sistema na, may support na, at ang trabaho mo na lang ay aralin kung paano ito gawin ng tama? Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng tao may kakayahang magpatayo ng Jollibee. Hindi rin lahat may milyon-milyong puhunan. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng pagkakataon. Kaya bago kita ipakilala kung ano yung ginagawa namin, gusto ko munang sabihin ito, ang purpose ng presentation na ito, hindi para pilitin kang sumali. Hindi para bentahan ka. Ang purpose nito, bigyan ka ng information para pagkatapos ng presentation, ikaw mismo ang magde-decide kung para ba sa'yo ito o hindi. Kasi sa dulo ng araw, ikaw pa rin ang magde-decide at walang pressure. Ang gusto lang namin, maintindihan mo muna kung paano ito gumagana.